Welcome to the Red Gate Rabbit Hole. Okay, so today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa heat stroke ng ating mga rabbit. Okay, so kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, ikaw po ay mag-subscribe, like, share, and hit that notification bell button para sa mga upcoming videos natin dito sa ating YouTube channel. Okay? So, let's start! Heat stroke. So, ano nga ba ang heat stroke? So, ang heat stroke ay from the word itself, heat tsaka stroke. Yung heat na cause ng pagkakaroon ng sakit na stroke ng isang rabbit. Okay? So, ano ang nangyayari? Kapag yung sobrang init, hindi na kinakayanan ng katawan ng rabbit natin, no? Hindi niya nakakayanan i-regulate yung init at nagli-lead siya sa pagkakaroon ng stroke, which is yung sakit. Okay? So, malinaw po? Good. Alright. Pangalawa, pag-usapan natin ay mga sintomas. Okay. Ano ba yung mga sintomas na makikita natin sa ating mga rabbit? Una, nanghihina na katawan. So, makikita nyo, hindi na sila yung nakaupo at palakad-lakad. Mostly, sila ay nakahiga. Okay? Dahil nanghihina nga sila. Pangalawa, is yung hindi sila makakain ng maayos. Hindi sila makainom ng maayos. Okay? So, wala silang gana. In short, walang gana. Pangatlo is yung mabilis na paghinga. Yung parang naghahabol na hininga. Ganyan. Okay? At pang-apat ay yung mabilis na tibok ng puso. Ganyan. So yan yung mga sintomas na nakikita natin, na maobserbahan natin sa rabbit na may nakaka-experience ng stroke. Okay? Yun. Ano nga ba ang dahilan ng heat stroke? Yung mainit na panahon. Pangalawa is yung kulang sa tubig. Kulang sa tubig ang ating katawan. So, yung brain natin, kulang din sa tubig. So, maraming bagay ang mangyayari pag kulang ng tubig. Imaginein mo, yung dugo mo. Diba? Kung kulang sa tubig, malapot. Diba? Kung kukuha ka ng kalahating baso na tubig, lalagyan mo ng maraming asukal, i-mix mo siya, so yun, malapot. Okay? Lalapot. Kasi nga, kulang sa tubig. Naintindihan po? So, kung kulang ka sa tubig, ano ang mangyayari? Mahihirapan ngayon na dumaloy doon sa ugat natin ang ating mga dugo. So, pag nahirapan, ang susunod na mangyari ay pwede itong pumutok. So, yun ang nagiging sanhi ng heat stroke. Okay. So, ano pa? Sa ating mga rabbit, yung kinalalagyan ng kanilang mga tulungan. Okay. Kung sila ba ay nakabilad sa araw, so wala man lang puno, walang silong, so yun, mataas yung chance na magkaroon ng heat stroke yung mga rabbit natin. Okay? Or kung yung cage natin ay malapit, nakadikit, no? Sa pader, kung saan doon sinisinaga ng araw, lalo na sa hapon. So yung singaw ng pader na andun na. Diba? So yun, isa rin yan. Right?
or yung cage natin na mababa sa flooring. O yung iba nga nasa flooring na at naiinitan. Yan. So, halimbawa, ito yung sahig. Tapos nakataas nga siya pero konti lang. Mas malapit siya. Yung singaw ng init, isa rin yun sa nakakakos ng heat stroke sa ating mga rabbit. Okay? So sana makapagbigay ako ng information regarding sa heat stroke. So maitanong mo siguro, sino nga ba yan? Ang rabbitero, si the Red Gate Rabbitry. So ako po ay may background sa medical, no? Ako po ay isang nurse, registered nurse. So sa aking pag-aalaga ng rabbit, napansin ko na hindi naman kakalayo ang system ng katawan ng rabbit sa tao. So yun. Okay? So sana nakapulot ka ng aral sa video na ito at ari mo ding i-share ang video na ito para sa iba, no, para magkaroon din sila ng kaalaman regarding sa heat stroke. Okay? Muli, maraming salamat at welcome ulit sa The Red Gate Rabbitry. Enjoy!